Inom ng pampatulog sa Caminolestia. Ganyan daw ang ginawa ng isang pastor sa dalagitang miyembro ng kanilang sekta sa Caloocan. Ayan, yan. Baka kasi sabihin ng iba dyan, puro naman yung mga pare ang binabanata natin dito. Hindi wala ho sa sekta yan. Tandaan nyo, hindi, baka lang for disclosure, hindi po tayo Katoliko, tayo po ay wala hong relihiyon, tayo po ay naniniwala sa Panginoon at sa kaligtasan na nakakamit natin sa pamamagitan ni Kristo. Yun lamang po, we are a full gospel believer. Pero alam nyo, sa mundo na to, marami pong mga ganyan talaga na pastor-pastoran. Diba? Marami hong ganyan na ginagamit yung kanilang galing sa pananalita. Ginagamit yung kanilang karisma para mangarisma. Pero hindi raw totoo yan, sabi ng pastor. Pagbubunyag pa niya, may lihim na relasyon daw sila ng biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Liga dito, libog-libog mo sabi. Ay, yung ba yung sinabi ng pulis? Di na pumalagpas si Pastor Mike Moreno nang dakpin siya kahapon ng mga tauhan ng Manila Police District. Para yan sa mga kasong acts of lasciviousness at rape. Minolestya at hinalay umano ni Pastor Mike ang isang babaeng minor de edad. Yun. Ang tanong sana next time, ano ba ibig sabihin nyo na minor de edad? Baka mamaya magalit na naman si Libayan yan. Sasabihin na, ano ba yung minor de edad? 18 ba yan? 17 ba yan? O 16 ba yan? O 12? Pakilinaw sa susunod May mga nagbabalita dyan na media. Pakilinaw. Baka mamaya hindi na naman maintindihan ni Libayan niya minor de edad na yan. Alam mo naman si Libayan. Wala sa ulog. Tanong nyo muna. Media, makinig kayo. Kasi may isang abogado dyan na nagtuturo ng kung ano-ano. Kaya lilinawin nyo kailang taon yan. Na miyembro ng kanilang sekta sa Caloocan noong 2019. Nung una, mga panghihipo lang. Tapos, meron Mga iha. Alam mo. daw pagkakataon na nagigising na lang siya na nakaubad siya. Parang meron daw siyang parang pinapakain o piniinom sa kanya. Tapos, parang nawalan siya ng malay. Depensa ng pastor, nagkaroon sila ng tagong relasyon ng biktima na tumagal ng mahigit 2 buwan. Hindi rin daw niya alam nung una na minor de edad pala ito. Nalaman ko po, huli na po. Kaya po ako lumayo, ako po umiwas na. Hindi ko po tinatanggi na may nangyari po sa Pero Naging malapit daw sila sa isa't isa nang magsimulang magkwento sa kanya ng mga problema sa buhay. yun, nagkwento ng problema. Yan na nga ba sinasabi ko Mga counselor, mga ganyan yung mga nagka-counsel. Alam mo sa totoo lang, kaya nga, alamin niyo yung mga kinakakasalihan ninyong relihiyon, ha? Kung ano mang relihiyon ang kinakasalihan niyo dyan, tandaan niyo, dapat, hindi ho nagkakaroon ng ugnayan ng mga lalaki at babae. Dapat po, pagka may problema ang babae, sa babae lalapit, hindi ho sa lalaki. Kung may problema naman ang lalaki, hindi naman sa babae lalapit. Hindi, alam mo, yan ang isa sa mga na-admire ko sa kinabibilangang, hindi ko naman kinabibilangan. Ayoko naman sabihin kinabibilangan, baka mamaya ayaw nila ako may bilang sa kanila. Panatbay! Hindi. Yung aking pinupuntahan na, ganyan, bawal ho doon. Ang bawat mga mga small group doon, pag lalaki lang. Pag babae, babae lang. Unless yung small group na yon, yung mga mga mag-aasawa, yan, pwede yan. So puro mag-aasawa nandoon. Bawal ang single doon, baka may maghanap. Kaya hindi pinaghahalo yan. Single na babae, magkakasama. Single na lalaki, magkakasama. Para walang nagaganap na alam mo yun, may problema. Alam mo kasi, inapi ako. Namolestya ako ng tatay ko. Nung kabataan ko, kaya ganito ako. Kaya malapit talaga ako sa mga kalalakihan. Tapos unti-unti ka na minomolestya. Nung kausap mong small group leader, di ba? Di ba, wag ganun. kaya siguraduhin ninyo. Siguraduhin ninyo yung mga sinasalihan ninyo, ganun ang pamantayan.
hindi pa pwedeng makipag-counsel sa opposite sex. Biktima. Itinanggi naman ng pastor ang paratang na may pinaiinom siya sa biktima para makatulog ito. Isa lamang po ang pinanggagalingan ng aming tubig, yung mineral water din po na doon lahat po ay umiinom. Kung totoo po yun, lahat ho sila ay ganon. Pero hindi po yun totoo. Selos ang nakikitang dahilan ng pastor kaya hinabla siya ng biktima. Nalaman daw kasi ng biktima na may komunikasyon pa rin ang pastor sa ex nito. Wala Si ex, pogi problem. namang pahayag ang kampo ng biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Hindi, alam mo, kaya niya sinabing selos. Hindi, kasi baka noong una, sinabi niya dun sa babae, wala na kasi kami. Sa totoo lang, wala na kami ng asawa ko. Di na kami okay. Mga kababaihan, yung mga ganyang style na hindi na kami okay ng asawa ko. Sa totoo lang, wala na. Wag ko kayo nagpapaniwala sa ganyang style, ha? Yan o ang style ng mga kumakabit ng mga lalaki, ha? Hindi, para lang alam ninyo. Style ho yan ng mga lalaking gusto magkaroon ng kabit. Sasabihin, sa totoo lang, di na kami close ng asawa ko. Minsan-minsan na nga lang kami magkita. Tapos hindi na namin nabibigay ang pangangailangan ng isa't isa. Kaya tayo na lang, ganyan. Katarantaduhan po yan. Ako na nagsasabi sa inyo, isa kong katarantaduhan yan. Ha? Gusto lang kayo niyang mamolestya. Gusto lang ko kayo niyan tsutsakin niya. Kaya ganyan niya. Kunwari, wala na silang ex-life nila. Wala na yung kanilang ganun ng asawa niya. Pero sa totoo lang, sinasabi lang nila yan sa inyo para ganunin kayo. Tapos eventually, madidiscover ninyo, ang dami ko na nakitang ganyan. Sabi, papakasal lang kita. Pagka talaga, antay ka lang. Dami ko na nakitang ganyan. Sira ang buhay ng babae. Oh, bakit? Umasa eh. Umasa ng umasa, tapos biglang malalaman, hihiwalayan siya. Alam mo yun, hindi biro ito Ito yung malaking problema sa Pilipinas. Yung umasa ka, ang dami kong ganyan. May kilala ako, isang senador ganyan. Hindi ko na sasabihin ko sino. Sabi sa kanya, baka kasal lang kita. Ano mo lang. Hindi na kami okay nung asawa ko. May pambira, nakita ko sila nung asawa niya, close na close sila. Ito naman si kabit, asa ng asa. Hindi, totoo. Hindi. Meron din ako nakitang gobernador na ganyan. Pero si gobernador, declared sa kanya. Declared ang mga kabit niya. Kaya, ingat-ingat tayo dyan, ha?